Alam niyo po bang sangkap ng buhay? Do you know the formula of life? Share ko po sa inyo. Tandaan niyo po ito. That life consists 90% happiness and 10% misery. 90% goodness, 10% evil. 90% graces, but 10% sin. Pakatandaan niyo po yan. Mas marami ang mabuti kesa sa masama. And the challenge for us is to stop holding on to misery. Because many times when we hold on to these bad things, we magnify them, we multiply them. 10% na lang yung pangit na nangyayari sa buhay mo, ginagawa mo pang 100%. Amen? Tingnan niyo po. Yan yung problema sa atin. Nakakalimutan na natin na mas marami, mas malaki ang grasya, kabutihan, tuwa na binibigay ng Diyos. Merong napakaliit na porsyento, 10%, pero hindi natin mabitawan at tayon ginagawa natin, pinapalaki natin, pinaparami natin, ginagawa nating big deal. Sa unang pagbasa, ang daming sinabing magaganda, napakabuti ng ating Panginoon sa kanyang bayan. I will save you. I will listen to your prayers and answer your prayers. I will not abandon you. Hindi kayo magugutom, hindi kayo mauuhaw. Papantayin ko ang mga bundok para mabilis ang inyong paglalakbay. Pero ano yung sinabi ng bayan ng Diyos? Iniwan tayo ng Diyos. God has forsaken us, sabi nila. Dahil lang hindi nila nakikita ang Diyos, agad sasabihin nila na hindi daw sila maalaala ng Diyos. And God reminded them, can a mother forsake their sons? Kaya ba ng isang ina nakalimutan ang kanyang anak? Yes, we pray the Our Father. Yes, we address God as our Father. But do not forget, God has no gender. Walang kasarian ang Diyos. God is a loving Father, but God is also a loving Mother. At kahit kailanman, hindi tayo papabayaan, hindi tayo bibitawan, hindi tayo kakalimutan ng Diyos. Ang dami niyang ginagawang mabuti, dahil lang hindi mo siya makita, agad-agad sasabihin mo, inabandonan ka na ng Diyos. At ganyan din po yung narinig natin sa Ebanghelyo. Ang daming mga milagro na pinakita ng ating Panginoon, ang dami niyang mabubuti na tinuturo sa mga tao, nakakamangha yung kanyang mga ginagawa. Anong sabi ng mga Pariseo? Anong sabi ng mga Hudyo? Pinapantay niya yung sarili niya sa Diyos dahil tinatawag niya ang Diyos kanyang Ama. Ano yung nakita ng mga Hudyo? Lumabag siya doon sa araw ng Sabat, dapat nagpapahinga, dapat walang ginagawa. Pero anong ginawa niya? Nakapagpagaling siya, dapat siyang patayin. Napakaraming ginawa ng mabuti ng ating Panginoon. Yung nakikita nila, yung mga maliliit na pagkakamali. At napakasakit po nun, hindi po ba? Siguro lahat tayo naranasan na din natin yan, no? At mararanasan natin yan sa buhay natin. Yung ang dami-dami mong ginawang mabuti, pagkatapos minsan ka lang magkakamali, parang ang sama-sama mo na. Napakakonti lang ng iyong pagkakamali, napakakonti lang ng iyong kasalanan, daig mo pang demonyo. Kung ikaw ay pag-usapan, napakasakit. Kaya napakasakit din para sa mga ibang misis. Nasasabihan sila na hindi sila mahal ng kanilang mga mister dahil dun sa mga maliliit nilang kasalanan, mga maliliit nilang pagkukulang. Dahil lang busy sa pagtatrabaho, walang panahon para dun sa mister, maghahanap ng iba, kaya daw na-fall sa iba kasi walang quality time. Napakaliit na problema, pinapalaki, pinaparami. Hindi nakikita yung sakripisyo na araw-araw kumakayod, araw-araw nagkakalinga, inaaruga yung mister, pati yung mga anak. Napakasakit para sa isang magulang. Pagsabihan siya ng kanyang anak, yung pang-anak tatanim ng galit sa kanyang magulang dahil hindi lang napagbigyan. Pero hindi maalaala ng bata na mag-umpisa nung siya'y sanggol, nandun yung kanyang ina,
Nilamok lang, ayaw padapuin ng ina doon sa balat ng kanyang anak. Pag nagkakasakit, hindi alam ng magulang, hindi alam ng ina kung anong gagawin niya. Umiiyak, natataranta. Hindi alam ng ina kung paano siya maghahanap ng pera para matustusan yung pangangailangan ng anak. Pagkain, damit, mapag-aral. Pagkatapos napakaliit lang ng request, hindi lang mapagbigyan. Nagdadabog na. Parang ang sama-sama ng ina, ng magulang niya. Ganyan din po sa aming mga pari, sa inyong mga parokyanos, hindi po ba? Hindi lang mapagbigyan doon sa gusto, hindi lang masunod ng pari yung plano ng parishioner. Sinisiraan ang pari. Kung ano-ano yung sinasabi sa pari, parang ang sama-sama ng pari. Nakakalungkot. Pagpilit nating binibigyan ng pansin yung mga maliliit na pagkukulang, kesa sa makita natin yung napakalaking grasya, napakalaking kabutihan. Yan yung kinakalungkot ng Diyos. At yan yung nakakalungkot sa ating buhay. Pero hindi naman kailangan maging ganyan yung buhay natin. Life doesn't have to be that way. Remember that. We should remember, tandaan niyo po, 90% ito ay puno ng tuwa at galak. 90% ito ay mabuti. 90% ito ay grasya. 10% lang. Meron pa rin maliit na porsyento kasi pumasok dyan yung masama. Pumasok dyan yung ahas. Kakaunti lang yung masama. Huwag mo naman yan bigyan ng pansin. Huwag mo naman yan paramihin. Huwag mo naman yan palakihin. Do not make the bad 10% your 100% in life. Because that is not how God made our life. Nung ginawa ng Panginoon ang lahat, ano yung sinabi ng Panginoon? Good. Very good. At yung masama, wala man. Parang awan nyo naman. Huwag nyo nang gawin very bad yung bad. Kaya magdasal po tayo. Tulungan tayo ng Diyos na mabitawan natin yung napakakonti na pagkakamali, kasalanan ng ibang tao o yung lungkot na nangyayari sa ating buhay. Iwanan mo na yan. Das bigyan mo ng pansin at palakihin mo, magpasalamat ka sa grasya at kabutihan ng Diyos. Sabi po nila, in the end, there are three things that really matter. One, how much you love. Second, how gently you live. And third, how quickly you let go of the things that are not meant for you. Maganda pong pagmunihan yan. Magandang pag-isipan. Sa aking buhay, una, paano ba ako nagmamahal? Nagmamahal ba ako ng buo? Nagmamahal ba ako ng ganap? Bigay todo ba ako sa aking pagmamahal? But secondly, how gently do I live? How do I live my life? Do I live it peacefully or full of anxiety? And thirdly, how quickly do I let go of things that are not meant for me? O hindi ko mabitawan yung mga bagay na hindi naman talaga para sa akin? Meron pa ba mga bagay na hindi ko maiwanan, na alam ko naman hindi naman talaga kailangan sa aking buhay? If you're having a difficult time in loving, living, and letting go, go back to the very beautiful story of the prodigal son. Alam po natin ang kwento sa Ebanghelyo nitong batang pasaway na kinuha yung mana niya, iniwan yung kanyang ama, sinayang, nilustay yung ari-arian pinaghirapan ng kanyang tatay. Pero kung babalikan niyo po yung kwento, hindi naman ito tungkol dun sa bata. Hindi naman tungkol ito dun sa pasaway na anak. Hindi naman ito tungkol dun sa anak na nagsayang ng kanyang ari-arian. The story is really about the good, kind, and generous father. He loved so much. He lived gently, peacefully, and he let go of the misgivings, the sins of his son. Kaya pag-isipan natin ang mabuti. Itong tatlong bagay ang pinakamahalaga sa ating buhay. We are challenged first and foremost to live our lives full of love. Love to the fullest.
Tingnan niyo po yung tatay. Binigay niya lahat-lahat. Kahit na alam niya, sasayangin niya yung ari-arian. Bakit niya ginawa yun? Dahil sa kanyang pagmamahal. You may think that it was a stupid love. Hindi po ba? Parang napakatanga naman nitong tatay. Alam niya, sasayangin. Pero ano po ba yung ginawa ng tatay doon? Nirespeto pa rin niya yung kalayaan ng kanyang anak. At alam niyo po, ang kalayaan nating tao, napakahalaga. May kasabihan nga that God loves us so much, He gave us our freedom. God loves us so much, He does not interfere with our freedom. Pag tunay kang nagmamahal, ibibigay mo buo ang iyong sarili. Wala kang iiwan para sa iyo. Hindi po ba? Masakit man yon, mahirap man yon, pero ito yung tunay na pagmamahal. At ito po yung pagmamahal na napakasarap. Pag nagbibigay ka na wala kang hinihintay na kapalit, hindi po ba? Ano yung pinakamahirap na klaseng pagmamahal? Ay yung nagbibigay ka, pero naghihintay ka ng kapalit. Tingnan niyo po yan, no? Pag nagpahiram ka na lang ng pera sa kapitbahay mo, sa kamag-anak mo, mismo sa kapatid mo, di ba palagi mong hinihintay, kailan kaya magbabayad dito? Pag narinig mo, nakasweldo siya, hindi ka na makatulog. Nagsweldo na, hanggang ngayon di pa nagbabayad. Di po ba? At pagkatapos, mag-uumpisa ka ng mangwenta. Aba, narinig ko, yung ibang tao pinahiram. Hanggang ngayon, di pa nagbabayad. Aba, nakita ko sa Facebook, nagburakay. Hanggang ngayon, di pa nagbabayad. Di ba napakasakit, napakahirap ng karanasan na yon? Nagbibigay ka, pero naghihintay ka ng kapalit. Hindi yan yung tunay na pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal, ang masayang pagmamahal, ay yung pag nagbigay ka, kalimutan mo na. Nagbigay ka dahil nagmamahal ka. Amen? At yun yung pagmamahal ng Ama. Ito yung pagmamahal na galing sa langit. Hindi nangungwenta. Hindi naghihintay ng kapalit. Ang pagmamahal natin dito sa mundo ay pagmamahal ng negosyo. Pag nagbigay ako, kamukha sa negosyo, dapat ibalik mo. Bayaran mo din. Pero pag ganyan ang iyong pagmamahal, be ready to get disappointed. Be ready to get hurt. Be like the generous Father. Give it all and do not expect nothing in return. That is what it means to love to your fullest. But secondly, live gently. Mabuhay ka ng payapa. Sanay po tayo kasi na pag nagtrabaho, ano yung sinasabi natin sa mga bata? Work hard. Pag-igian mo, magsipag ka. Pero mag-ingat po tayo. Pag ang ginagawa natin sa ating buhay is with hardness, may tigas. Dahil pag may tigas, anong ibig sabihin? Pag bumagsak sa'yo yan, masasaktan ka. Even in our relationship, we should not love hard. But our love should be gentle. Our love should be free. Tandaan mo, pag may tigas, may bigat ang iyong pamumuhay, ay merong balik sa iyo yan na masakit. Ngayon lang po, masakit ang aking paa. Nagpatingin po ako sa physical therapist at tinatanong niya, kayo po ba ay nahulog dati? Kayo po ba ay naaksidente dati? Di ko na po maalala, sabi ko. Kasi sabi niya, kahit na matagal ng panahon, pag nahulog ka, natamaan yung paa mo, gumaling, pagtanda mo, babalik yan. Pag naranasan mo dati, hindi mo lang alam, nakapondo na yung sakit na yan sa iyong katawan. Our body keeps count. Even our heart keeps count. Kala natin wala, tinago mo, babalik at babalik yan. Kaya nga, kailangan nating gustuhin na isip na mabuhay na payapa, na mabuhay na masaya. Sabi po nila, pag tumatanda na tayo, dapat hindi na tayo masyadong mahilig nakikipag-away. Amen? Pag matanda ka na, dapat yung mga chismis-chismis, yung mga usap-usapan, hindi mo na dapat pinapatulan yan. Amen? Kasi konti na lang yung iyong oras at panahon, di ba? Pagkatapos iniisip mo pa na problema ka pa, sumasakit pa yung ulo mo. Para saan? Habang tumatanda tayo, dapat mas pinipili natin ang kapayapaan kaysa sa drama, kaysa sa problema, kaysa sa ismis at usap-usapan. Amen? Dahil
pag ikaw ay nakaratay na sa kama, babalikan mo ang iyong buhay. Anong gusto mong makita? Yung mga away o yung mga masasayang alaala? Di po ba? What matters in the end is how peacefully, gently you live your life. But thirdly and lastly, we should learn to quickly let go. Bakit po ganun kabilis para sa ama pabayaan na umalis yung kanyang anak? Kasi ganito yung paniniwala, kung para sa'yo, para sa'yo. Amen? Kung umalis, kung nawala, anong ibig sabihin? Hindi para sa'yo. Kung bumalik, nananatili para sa'yo. So kailangan nating matuto. Tayong masyadong attached. Huwag tayong masyadong nakakapit sa mga bagay-bagay. Baka nilalabanan natin ang tinadhana ng Diyos sa atin. Let go of things that are not good for you. Bitawan mo dahil maniwala ka, may ibabalik na mas mabuti at maganda ang Diyos sa iyo. Pag nakikipaglaban ka, pag hindi mo mabitawan yung iyong mga galit, anong nangyayari? Ikaw din yung nasasaktan. Amen? Meron po akong tinutulungan, nagka-counseling sila sa akin. Kahit na paano ko sila pag-usapin, ayaw, matigas yung puso, tayong mag-let go. Anong nangyari? Napakaliit na problema lang, dinala sa korte, nagdedemandahan. Ano yung epekto? Walang kapayapaan sa pamilya, kawawa yung mga bata. Tingnan niyo po yung ginagawa nila, no? Dahil lang hindi mo mabitawan yung sama ng loob mo. Napakadaling gawin, magpatawad, at anong epekto nun? Masayang pamilya. Pero mas pinipili pa natin na kimkimin, itago, manatili ang ating sama ng loob. Tanong mo sa iyong sarili, ano yung bagay na hanggang ngayon hindi mo pa rin mabitawan? Dahil hindi ka makakapasok din sa langit kung marami kang bit-bit at dala-dala sa iyong puso. Amen? Live your life full of love. Live gently and gracefully let go of the things that are not meant for you. Yan yung titignan ng Diyos sa atin. Ang puso mo ba puno ng pagmamahal? Ang puso mo ba puno ng kapayapaan? Ang puso mo ba malinis sa kasamaan, sakit ng loob? Pag magaan ang ating puso, magaan ang ating kaluluwa. At pag magaan ang ating kaluluwa, doon tayo makakapasok sa langit. Yun yung pinakamahalaga bandang huli sa ating buhay. Alam naman po natin na anuman ang sobra, hindi maganda. Amen? Everything in excess is not good. Hindi mabuti kapag sumosobra na. Timbawa po, tingnan nyo. Kung sobra kang kumain, ano mangyayari sa'yo? Bibigat ka, tataba ka, magkakasakit ka. Kung sobra ka sa tulog, manghihina ka. Kung sobra kang gumastos, maghihirap ka. Kung sobra kang mag-makeup, papangit ka. Kung sobra naman ang sipag mo, mapapagod ka. Kung sobra kang magsalita, makakapagsinungaling ka. Kung sobra kang mag-isip, madidepress ka. Kung sobra kang umiyak, hindi ka na makakakita ng mabuti sa iyong buhay. Kung sobra kang magmahal, mauubos ka. Kung sobrang bait mo, aabusuhin ka. Kung sobra kang magtiwala, pagtataksilan ka. At kung sobrang naghihintay ka, nag-e-expect ka, madidisappoint ka at mabibigo ka lang. Tandaan po natin, huwag sanang sobra-sobra ang bagay-bagay sa ating buhay. Huwag mong naisin ang sobra-sobra sa iyong buhay. Dahil pag sobra na, nagkakasala ka na. Tandaan po natin, ang unang kasalanan ni Adan at ni Eva ay yung ginusto nilang maging mas higit sa Diyos. Ano ang sinabi ng demonyo sa kanila? Pag kinain nyo ang prutas na pinagbabawal, makakapantay nyo ang Diyos, baka maging higit pa kayo sa Kanya. At ninais nila yon. Pag meron kang hinahanap, ginugusto, dagdagan mo pa kung ano ang meron sa iyo. Mag-ingat ka. Ikaw ay nahuhulog na sa bitag ng masama. Kaya naman sa ating pagbasa, pinapaalala din po sa atin. Dito po sa libro ni Propeta Isias, sinasabi
na ipaalam sa mga tao ang kanilang kasalanan. Ano ang kasalanan na dapat ipaalam sa mga tao? Yung sobra-sobra na nilang pagkamakasarili. Nagtatanong ang bayan ng Diyos, tayo'y nangingiling, tayo'y nag-aayuno, tayo'y nagsasakripisyo, bakit hindi tayo pinapakinggan ng Diyos? Bakit hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga dasal at hiling? Dahil hindi naman pag-aayuno at sakripisyo ang hinahanap niya. Ang ninanais ng Diyos, tigilan nila ang sobra-sobrang pag-iisip sa kanilang sarili. Ang sobra-sobrang pag-asam na mga bagay-bagay na nakakalimutan na nila ang mga naghihirap, na nakakalimutan na nila na magkawang gawa sa mga naghihikaos at sa mga dukha. Ganyan din ang pinapaalala ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Nagtatanong ang mga disipulo ni San Juan Bautista at mga Pariseo, bakit hindi kayo palaging nag-aayuno? Ano ang problema nila? Hindi naman ito tungkol sa pag-aayuno. Pero nakita ng Diyos yung sobra-sobrang ginagawa nila. Nakala nila, pag sobrang sakripisyo ang gagawin nila, doon sila pakikinggan ng Diyos. Doon sila nagkakamali, hindi po ba? Dahil pakikinggan lang tayo ng Diyos kung tayo ay magbabagong buhay. Pakikinggan lang tayo ng Diyos kung iiwanan natin ang pagnanasa natin sa mga sobra-sobrang bagay dito sa mundo. Ang pinakamasarap na buhay, ang pinakamabuting buhay, ang pinakamasayang buhay, hindi po ba? Yung sakto lang, yung tama lang. Kaya nga yung salita, tama eh. Anong ibig sabihin ng tama? It has two meaning. Tama means good. Tama also means it is enough. When you're contented in your life, then you are living the good life. Tandaan niyo po yun. Pag sobra-sobra ang nasa buhay mo, tingnan mo magkakaroon ka pa ng problema. Pag sobra-sobra na ang nasa buhay mo, hindi ka magiging masaya. At yan pa ang pagmumulan ng iyong sakit at pagdurusa. Meron po akong isang kaibigang pari. Ang filosofiya po niya, sabi niya, konting panalangin, saktong pagkain, maraming lambing. Konting panalangin, saktong pagkain, maraming lambing. Ano po nangyari doon sa pari? Patay. Wala na po siya. Dahil nasobrahan po sa sarap, nasobrahan po sa lambing. Kasi hindi pantay yung buhay. Di po ba? Kung gusto mong humaba ang iyong buhay, maging masaya ang iyong buhay, sakto lang dapat. Tama lang dapat. May we be content with what is enough in our life. Meron pong isang magandang libro, ang pamagat, Eat, Pray, Love. Yan po dapat yung formula ng ating buhay. Pantay-pantay lang. Saktong pagdarasal, pray, saktong pagkain, eat, pero saktong pagmamahal. Diyan sana umikot yung ating buhay at wala sanang sosobra dyan. At makikita niyo po, magiging masaya kayo, magiging payapa kayo, at magiging napakabuti ng iyong buhay. Buy one, get one free. Siguradong narinig nyo na po ito, no? Sa mga tindahan, sa mall, o baka naman sa palengke, sa Tiangge. Buy one, take one free. At excited po tayo pag nakakakita tayo ng ganito. Siguradong malaking tipid. Siguradong tayo po ay makakarami sa ating pagbili. Pero itong prinsipyong ito ay totoo din sa ating buhay. Halimbawa po, by anger o galit, get negativity or sakit ng loob for free. Di niyo po napansin? Pag galit ka, ano ang susunod? Sakit ng loob. By inggit, get sakit ng ulo for free. By stress or pagod, get sickness or sakit for free. By junk food, get taba, overweight for free. By lust, pagnanasa, get AIDS, STI for free. By laziness o katamaran, get poverty, kahirapan for free. Tingnan niyo po, pag pinipili mo ang masama, meron kasunod yan, nakukuha mo din libre. Pero totoo din,
Pag pinipili mo yung mabuti at banal, meron ding kasunod na mabuti at banal, libre or free. Halimbawa, by trust or tiwala, get friendship o pagkakaibigan for free. By exercise, you get health or kalusugan for free. By peace, kapayapaan, you get prosperity o kasaganahan for free. By honesty, get faithfulness o katapatan for free. You buy love, what do you get? All of the virtues. Lahat ng kagandahang loob makukuha mo for free. Ito ang katotohanan ng buhay. Kung may pinipili ka, merong kasunod ito na kahit hindi mo piliin, makukuha mo. Kaya napakahalagang magdasal tayo. Pagkalooban tayo ng katalinuhan ng Diyos, pumili. Dahil kung ano ang iyong pipiliin, may kasunod na bunga, may kasunod na epekto ito sa iyo. Nakakatawa, ang Diyos nagbibigay na sa atin libre ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang grasya. Kung pipiliin lang natin ang Diyos, napakarami pa niyang ibibigay na pagpapala at biyaya sa atin. Pero ano ang ginagawa natin? Palagi tayong mali sa pagpili. We buy, we get the wrong things. That is why we receive bad things for free. Itong mga bayan ng Diyos, mga Hebreo, pinalaya ng Diyos sa Ehipto. Mas pinipili ba daw nilang bumalik doon sa kanilang pagkaalipin? Nagagalit sila sa Diyos. Bakit sila ay inalis pa doon sa Ehipto? Sumamba sila ng ibang Diyos-Diyosan. Itong gawa lang sa bato, itong gawa sa ginto na hindi naman tunay at buhay ng Diyos. Ano ang natanggap nila? Kaparusahan. Ano ang nakuha nila? Kamatayan. Ang ating Panginoong Hesukristo, sabi niya, may nagpapatotoo na sa akin. Pero iba pa rin ang hinahanap ng mga tao. Sa kanyang mga gawa, ito'y patunay na galing sa Diyos. Pero iba pa rin ang kanilang pinipili. The choice is very simple. Napakadali lang na pwede natin pagpilian sa buhay. Ang masama o ang mabuti. Ang Diyos o si Satanas. Si Jesus o ang demonyo. Sana magkaroon tayo ng malalim na pag-unawa na pag pinili natin ang isang bagay, hindi malayo, meron din itong kalakip, meron din itong kasama. Napakarami sa atin. Alam ng mali yung pinipili, pero patuloy pa rin. Bakit? Kasi iniisip nila, iba yung epekto. Iba yung kanilang makukuhang bunga. Napakarami dyan, naninigarilyo, pero wala sa kanilang paniniwala o dinideny nila, hindi sila magkakasakit. Amen? Napakarami dyan. Sila'y nakikipagsugalan. Dinideny nila. Hindi sila naniniwala na sila'y matatalo. Napakarami dyan na sila ay nakikiapid. Pero paniniwala nila, doon sila magiging masaya, hindi naman sila mahuhuli. We should wake up. Kailangan nating gumising. Kailangan maging matalas ang ating mga kaisipan. Kailangan nating paliwanagan, bigyan na liwanag ang ating mga kaisipan. Na pag may pinili kang masama, may epekto itong masama. You buy one, you get one for free. May nakita po akong isang larawan, napakaganda sa internet. Isa pong lalaki nakakulong sa selda. Doon sa harapan niya, may tinapay, may susi. Ano po sa tingin niyo yung pipiliin niya? Kung kayo po yung nandun sa selda, nandun sa harapan niyo, nakakulong kayo. Meron tinapay, pagkain, nandun yung susi ng selda. Ang nakakatawa po doon sa larawan, yung pong inaabot, kinukuha nitong lalaki, hindi po yung susi, kung hindi yung tinapay, yung pagkain. Opo, mahalaga naman yung tinapay, pero may mas mahalaga kaysa doon sa tinapay. Amen? Oo, mahalaga dito sa ating buhay na maging masarap ang ating kalagayan, mabuting ating kalagayan. Pero baka nakakalimutan natin, meron pa tayong ibang pupuntahan, meron pang ibang destination, meron pang ibang buhay kaysa sa buhay na ito. Ang buhay natin ay hindi lang ang buhay ng mundo, ang buhay natin ay buhay kasama ng Diyos, buhay magpasawalang hanggan. At anuman ang iyong piliin, merong epekto yan sa susunod na buhay. Ating ipagdasal, naway makapili tayo ng mabuti. Iwasan nakakasama sa atin dahil sigurado
may masama na kasunod yan. Piliin natin palagi ang Diyos. Piliin natin ang kabutihan. Dahil pag pinili mo ang Diyos, anong kasunod yan? Ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Binibigay ng Diyos sa atin ang lahat ng pagpapala, lahat ng grasya, lahat ng bendisyon. Ang kailangan lang natin gawin ay piliin siya, sundan siya. At doon pa lang niya tayo ililigtas, ilalaya at pupunuin sa kanyang grasya. Ano na mga pinili natin sa ating buhay? Kung man tayo'y nagkamali, huwag ka mag-alala. May oras pa para pumili ng tama.